Welcome to Jomer's Kitchenette. Ayan, in today's vlog, tayo ay magluluto ng dalawang menu. To start, kumuha tayo ng isang malaking mixing bowl at ilagay natin doon yung ating hipon. At luluto tayo ng tortang hipon with a twist. Ayun, at nilagay na natin ang ating hipon at lalagyan natin siya ng kasi meron kaming leftovers or hindi namin nagamit na bean sprout. At pinutol-putol ko lang tong bean sprout guys into small pieces at hinalo ko dito sa hipon at lagyan natin siya ng konting ginger powder. Ayun. At pagkatapos ng ginger powder, lagyan din natin siya ng black pepper for kick. May konting kick sa ating tortang hipon. Yan, at lagyan din natin ng garlic powder. At para may konting anghang, nilagyan ko siya ng hot pepper flakes. Ayun. At parang hindi siya masyadong boring ang lasa ng ating Yan, onion. Nilagyan natin siya ng onion at of course, hindi mawawala ang maraming chopped garlic. Ayan, nilagyan ko siya ng mga dalawang kutsara. 2 tablespoon ng garlic. Ayan, parang kakapit ang ating torta. Nilagyan ko siya ng flour. And of course, hindi mawawala ang 3 pirasong itlog sa ganyang dami ng ating recipe. Yun guys, yung ating recipe na pinakita ko lang yung mga ingredients na ginagamit ko. But of course, it's up to you sa pag-adjust kung ano kadami ang ilalagay ninyo. It's something like a proportionate of you think magsusot sa taste ninyo. Yan, napansin nyo guys na hindi ako gumamit yan ng asin dahil alam na natin yung hipon ay medyo salty na siya at so hindi ko na siya nilagyan ng asin. Yun. At tinalo-halo na natin siya into a mixing bowl para mag-incorporate ang lahat ng mga ingredients natin. Yan, almost done na siya. At susukatin na natin siya at umpisa na natin ang ating pagprito. Yan, nagpainit tayo ng ating kawali. At lagyan natin siya ng cooking oil. Yan. So, medyo insakto lang na cooking oil na sa pagprito natin ay maganda yung pagka-crispy ng ating tortang hipon. Yan. Nilagyan ko muna siya ng isang pirasong bean sprout to check kung mainit na ba ang ating kawali. Kung tama na ba sa init ang ating kawali para ilagay na natin. Yan, sinusukat ko to sa isang half cup na sukatan yung ating torta para medyo uniform ang kanyang dami at size. Yun. At piniprito na natin siya. At ingat tayo dyan guys kasi for the start hindi siya masyadong mahigpit ang kanyang kapit. So, ingatan lang natin na hindi siya mabasag or masisira. Yan, ginagamitan natin siya ng turner with a support. Yan, lagyan natin siya ng support. At i-maintain natin yung kulay na hindi siya masyadong sunog at hindi din siya hilaw. Ayun. Bantayan natin siya ang ating pagkaprito na hindi siya masobrahan sa pagpiprito. Ayan, so prito lang natin. Nagsimula muna ako sa tig isa-isa para ma-check natin kung tama yung ating pagkaprito o hindi. Ayun, nilagyan natin guys ng paper towel ang isang plato para mailagay natin dyan yung ating piniritong torta. At i-absorb ng paper towel yung mga excess oil na ginamit natin dyan. Ayun. Nag-try tayo ulit ng isa. At after nun, lagay na ako ng tig tatlo-tatlo para mapabilis natin yung ating pagprito ng ating tortang hipon. Yun, baliktad na naman natin.
Yan, ito lang yan guys dito sa ating Jumer's Kitchenette. Pag may time kayo guys, you can check our Facebook page, the Jumer Kitchenette. Ayan, at mag-join kayo dyan sa ating Facebook page para makita nyo pa yung iba nating mga recipe na niluluto dyan. May marami tayong mga short videos dyan. Ayan, nakaluto na tayo ng dalawa. And of course, patuloy tayong nagluluto at dinadamihan na natin every luto. At ayan, at almost done na tayo. Yan yung ating finished products guys, ang ating tortang hipon. Yun. Yummy! And ayan, nagre-ready ako ng aking cooking Pyrex sa susunod nating menu. Ayan, napansin niyo guys na slice ko yung onion into round para ilagay dito sa pinakailalim ng ating lulutuan bago ko nilagay yung ating isda. Yung ating isda ay tulingan. Ayan, it's better na may lagyan natin siya ng sapin sa baba, yung onion. Or minsan kamatis yung nilalagay ko dyan para hindi masusunog yung ating isda. Meron siyang sapin sa ilalim. Lagyan na natin ang ating tulingan and susunod na natin ang ating mga ingredients dyan. For sure, ito ay ginataang tulingan ang ating minong ito. So, lagyan na natin siya ng kamatis. Yan, nilalagyan ko lang siya ng isang pirasong kamatis. And susunod natin dyan yung ating ginger. Yan, maganda at mayroong ginger guys kasi nakakatanggal ito ng lansa sa ating mga niluluto, especially sa mga isda na mga recipe. Pagkatapos nyan, lalagyan din natin siya ng maraming garlic. Ayan, hindi na siya guys chopped garlic, parang inano ko lang siya. Pinisa-pisa ko yung mga garlic at of course hindi mawala yung ating hot peppers na parang may konting kick sa mga niluluto natin. And of course, 1 teaspoon of sugar, brown sugar ang ginamit natin dito. And ang susunod, lagyan natin siya ng soy sauce. Oh, black pepper pala. Lagyan natin ng black pepper ang ating ginataang tulingan and of course garlic powder. Ayan. Para pandagdag lasa sa ating niluluto at pabango sa ating niluluto. And ang susunod nating ingredients dyan ay yung ating salt. Ang gamit kong salt dito guys ay Himalayan salt. Ayan. So susunod natin ang fish sauce dahil isda yung ating niluluto. So lagyan na natin ng konting fish sauce. And of course hindi mawawala ang vinegar. So lagyan natin siya ng suka. Yung ating ginataang tulingan. Yan, and of course yung ating soy sauce. Yan. Wala tayong binabanggit dito guys na brand. So kahit anong soy sauce yung gagamitin nyo, you can do that. Yan, so yan, isang latang coconut milk ang ginamit natin dyan. So dito sa amin kasi guys, wala tayong mabili na niyog o gata na fresh, so that's why napalaging can. So nilagyan ko lang siya ng mga 1 cup na water ang lata ng gata at yan yung binuhos ko dyan. And then hindi mawawala yung bay leaves dyan at pandagdag din ng bango at sarap sa ating niluluto. Ayan, at nilagyan na natin siya ng medium heat ang ating niluluto hanggang ito'y kukulo at kukunti na lang yung maiwan na sabaw. Ayun, kumulo na siya guys. At this time, para sumarap yung ating niluto, nilagyan ko siya ng 1 tablespoon na bagoong. Ayan. Mas masarap pag mayroong bagoong ang ating nilutong ginataang tulingan. Yan, at pinakulo ko siya ng pinakulo hanggang
kukunti na lang yung sabaw. Ayan ang finished products natin guys sa ating ginataang tulingan. Yan. In fairness, sobrang sarap ang ating menu for the day. Yung tortang hipon at ginataang tulingan. Sana subscribe niyo ang ating channel guys. Jomer Channel. Thank you for